Sa mga nakaraang linggo, madalas nating marinig ang usapan tungkol sa mahal na bilihin, pamasahe at kuryente. Kapag tinanong kung bakit, madalas ang sagot ay presyo ng langis. Pero bihira nating pag-usapan kung saan ba talaga nanggagaling ang langis at gas na ginagamit ng bansa at ano ang ginagawa ng gobyerno para masigurong may sapat na supply sa mga susunod na taon. Noong Oktubre 8, may isang mahalagang hakbang na ginawa ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Nilagdaan niya ang 8 petroleum service contracts na may kinalaman sa paghahanap ng langis at gas sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Hindi ito simpleng pirmahan lang dahil may malalaking interes at posibleng epekto ito sa ekonomiya at sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Kaya ang tanong ngayon, ano ba talaga ang ibig sabihin ng 8 kontratang ito para sa bansa? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. At mangyaring i-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video. Maraming salamat po. Kung titingnan sa mas malawak na konteksto, nangyayari ang lahat ng ito habang sinasabi ng mga eksperto na unti-unti nang nauubos ang malampaya na matagal ng pangunahing pinagkukunan ng natural gas ng Pilipinas. Ang malampaya ang tumutulong magbigay ng kuryente sa maraming lugar, lalo na sa Luzon. Kapag humina o tuluyang maubos ito at wala tayong kapalit, tiyak na mararamdaman ang epekto sa presyo ng kuryente at sa ekonomiya. Dahil dito, mahalaga ang exploration o paghahanap ng bagong mapagkukunan ng enerhiya. Ang 8 petroleum service contracts na nilagdaan ay nakakalat sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa Luzon, 3 kontrata agad ang napunta sa Coloma Incorporated. Sakop nito ang Service Contract 82 sa Cagayan at ang Service Contracts 83 at 84 sa Zambales. Ang kumpanyang ito ay sinusuportahan ng malalaking dayuhang pondo, kabilang ang mga investment na may koneksyon sa kilalang global billionaires. Ibig sabihin, may malakas na kapital na nakahandang pumasok para tustusan ng exploration, pero kasabay nito ay may tanong kung paano babantayan ang interes ng bansa. Sa Palawan, isang Israeli firm naman ang may hawak ng Service Contract 87 na matatagpuan sa eastern part ng lalawigan. Kilala ang Palawan bilang isa sa may pinakamayamang kalikasan sa Pilipinas. Kaya tuwing may usapin ng drilling at exploration dito, hindi maiiwasan ang pangamba tungkol sa epekto nito sa dagat, kabundukan at kabuhayan ng mga lokal na komunidad. Mahalaga dito ang malinaw na patakaran at mahigpit na pagbabantay ng gobyerno. Pagdating sa Visayas, iisa lang ang kontratang pinirmahan, ang Service Contract 85 na nasa Cebu. Bagamat nag-iisa, hindi ito maliit na usapin. Ang Cebu ay sentro ng negosyo, turismo at industriya sa rehiyon. Kapag nagkaroon ng matagumpay na energy project dito, maaari itong magbigay ng dagdag na kuryente at oportunidad sa trabaho, pero kailangan ding siguraduhin na hindi nito masasakripisyo ang kapaligiran. Sa Mindanao, 2 kontrata ang inilaan sa Sulu, ang Service Contracts 80 at 81. Ang mga ito ay hahawakan ng Department of Energy kasama ang BAR Ministry of Environment, Natural Resources and Energy. Ipinapakita nito na direktang kasali ang pamahalaan sa ilang exploration projects, lalo na sa mga lugar na may espesyal na sitwasyon pagdating sa pamamahala at seguridad. May isa pang mahalagang detalye na lumalabas kapag tiningnan ang Service Contracts 80, 81 at 86 na matatagpuan sa Northwest Palawan. Ang mga kontratang ito ay may iisang kumpanya sa consortium, ang PXP Energy Corporation na pag-aari ng negosyanteng si Manuel V. Pangilinan. Ibig sabihin, bukod sa dayuhang kumpanya, aktibo ring kasali ang malalaking lokal na negosyo sa paghahanap ng bagong mapagkukunan ng enerhiya. Kasunod ng paglabas ng balita tungkol sa mga bagong service contracts, may isa pang senyales na agad napansin ng ilang nagmamasid sa industriya. Noong mismong araw ng pirmahan, Oktubre 8, tumaas ang halaga ng shares ng PXP Energy sa stock market. Ipinapakita nito na may kumpiyansa ang mga investor sa direksyon na tinatahak ng kumpanya at sa mga proyektong kasalukuyang kinakaharap nito. Sa mundo ng negosyo, madalas itong basahin bilang indikasyon na may inaasahang kita o matibay na plano sa hinaharap. Kung susuriin pa, hindi nag-iisa ang PXP Energy sa mga proyektong ito.
Sa ilang service contracts, may mga katuwang itong dayuhang kumpanya mula Australia at United Kingdom, pati na rin ang Philadrill Corporation na isang lokal na kumpanya. Ang ganitong kombinasyon ng lokal at dayuhang partners ay karaniwan sa exploration projects dahil malaki ang puhunan at teknolohiya na kailangan. Sa ganitong setup, nagiging hati ang risk, pero nagiging mas malawak din ang impluensya ng proyekto. Sa Palawan naman, puro Pilipinong kumpanya ang kasama ng PXP Energy. Mahalaga ito dahil ipinapakita nito na may kakayahan din ang lokal na industriya na makilahok sa malalaking energy projects, hindi lang bilang minor partner kundi bilang aktibong kalahok. Para sa ilan, positibong senyalis ito dahil mas malaki ang tsansang manatili sa loob ng bansa ang benepisyo kapag nagtagumpay ang exploration. Hindi na rin bago ang PXP Energy sa larangan ng oil at gas exploration. May hawak din itong controlling shares sa Forum Energy Limited na may proyekto rin malapit sa Palawan. Ngunit ang proyektong iyon ay naranasan ng mapahinto noong 2022 matapos maglabas ang Department of Energy ng kautusan na itigil muna ang anumang drilling activities sa lugar. Ang dahilan noon ay ang tumitinding tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China, lalo na sa usapin ng teritoryo sa West Philippine Sea. Dahil dito, natural na lumabas ang tanong kung magkakaroon ba ng parehong problema ang mga bagong service contracts, lalo na iyong malapit sa Palawan. Ayon sa ilang defense at security analyst, hindi raw dapat maging issue sa China ang mga bagong exploration projects ng Pilipinas. Ang paliwanag nila, malinaw na pasok sa teritoryo ng bansa ang mga lugar na saklaw ng mga kontrata, kaya may karapatan ng Pilipinas na magsagawa ng exploration doon. Dagdag pa ng mga eksperto, may presensya rin ng mga base militar ng Pilipinas sa ilang bahagi ng Palawan at Cagayan. Ang ilan sa mga base na ito ay ginagamit din ng mga tropang Amerikano sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Dahil dito, sinasabi na may kakayahan ng Pilipinas kasama ang Estados Unidos na agad tumugon sakaling may mangyaring panghihimasok. Para sa iba, nagsisilbi itong panangga at babala na hindi basta-basta mapipigilan ang mga lehitimong proyekto ng bansa. May punto rin na binabanggit ang ilang analyst na magiging masama ang epekto sa imahe ng China kung sakaling manghimasok ito. Sa ganitong sitwasyon, maaaring makita ito ng international community bilang labis na pag-angkin sa likas na yaman ng ibang bansa. Dahil dito, sinasabi na mas praktikal para sa China na umiwas sa ganitong eskandalo. Mula naman sa pananaw ng batas dagat, malinaw ang sinasabi ng ilang eksperto. Ang exploration activities sa Northeast Palawan at sa Sulu ay itinuturing na internal security matter ng Pilipinas. Ibig sabihin, nasa loob ito ng soberanya ng bansa at wala nang ibang dapat makialam. Kung sakaling maging matagumpay ang mga proyektong ito, malaki ang maitutulong nito sa energy security ng Pilipinas, lalo na sa paghahanap ng bagong mapagkukunan ng langis at gas na kailangan ng ekonomiya. Kung pagbabatayan ang paliwanag ng mga eksperto, malinaw na ang mga bagong petroleum service contracts ay nasa loob ng teritoryo ng Pilipinas. Ibig sabihin, wala itong saklaw na lugar na inaangkin ng ibang bansa. Dahil dito, sinasabi na walang sapat na batayan ang sinuman para questionin ang mga kontratang ito. Legal ang mga ito at bahagi ng karapatan ng bansa na gamitin ang sariling likas na yaman para sa pangangailangan ng mamamayan. Pero mas mahalaga para sa karamihan ang tanong kung paano makakatulong ang mga kontratang ito sa problema ng enerhiya sa bansa. Ayon mismo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., umaabot sa humigit kumulang 340,000 barrels ng liquid fuel ang inaangkat ng Pilipinas, habang nasa 1,000 barrels lamang ang galing sa lokal na produksyon. Ibig sabihin, halos buo ang pag-asa natin sa ibang bansa pagdating sa langis. Kapag may problema sa supply o tumaas ang presyo sa pandaigdigang merkado, direkta itong tumatama sa ekonomiya at sa bulsa ng mga Pilipino. Ganoon din ang sitwasyon sa natural gas. Malaki pa rin ang bahagi ng inaangkat na gas, habang ang malaking porsyento ng lokal na supply ay galing sa Malampaya gas field sa Palawan. Ngunit sa mga nakaraang taon, paulit-ulit nang binabanggit na unti-unti na itong nauubos. Habang dumarami ang populasyon at lumalakas ang demand sa kuryente,
mas nagiging malinaw rin ang pangangailangan na maghanap ng bagong mapagkukunan ng enerhiya. Dito inaasahang papasok ang ambag ng 8 bagong service contracts. Ayon sa pamahalaan, ang mga proyektong ito ay maaaring magdala ng humigit kumulang 207 milyong dolyar o nasa 1 bilyong piso na halaga ng investments sa loob ng 7 taon. Hindi ito agad mararamdaman dahil may proseso munang daraanan. Kabilang dito ang land survey at seismic study upang malaman kung may sapat na reserba ng langis o gas sa isang lugar. Kapag may positibong resulta, saka pa lamang isusunod ang drilling activities. Mahalaga ring tandaan na may mga kondisyon ang mga kontratang ito. Inaatasan ang mga kumpanyang kasali na sumunod sa environmental at safety standards upang maprotektahan ang kalikasan at ang kaligtasan ng mga tao. May obligasyon din silang maglaan ng pondo para sa educational scholarships, pagsasanay ng lokal na manggagawa at community development. Layunin nito na may direktang pakinabang ang mga komunidad na maapektuhan ng exploration. Sa kabuuan, ang 8 petroleum service contracts ay isang hakbang para bawasan ang sobrang pag-asa ng Pilipinas sa inaangkat na enerhiya. Hindi pa ito kasiguruhan ng sapat na supply, pero isa na itong paghahanda para sa hinaharap na mas mataas ang pangangailangan ng bansa. Kung tatanungin kayo, handa na ba tayong harapin ang posibleng pagtaas ng presyo ng kuryente at gasolina habang patuloy na tumataas ang demand sa enerhiya sa bawat bahay at negosyo? Ibahagi mo naman ang sagot mo sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.